Mr. Hu, hindi ba't sabi mo hindi ka magpapakasal hanggang kamatayan? Kapag hindi ka pa nag-asawa bago ka mag-bite-size, lumayas ka na dito. Nasaan na? Nasaan na yung mapapangasawa ko? Darating siya. Nakasuot siya ng floral skirt. Mr. Hu! Nandito ako para magpakasal. Hindi dahil sa sabak sa gyera. Paalisin mo silang lahat. Alis, alis, alis! Aalis na din po ako. Hello, Auntie Wang. Pumayag po siya. Pumayag siya sa 80,000 yuan. Pipirma siya agad sa marriage certificate. Naghihintay na siya sa Civil Affairs Bureau. Pumunta ka na doon. Papunta na po ako. Ayos lang si Lola. Maliligtas namin ang lola mo, pero kailangan niyang sumailalim ng operasyon. Ang surgery fee ay 80,000. Niligtas kita, Lola. Tabi! Tumabi ka! Diyan ka lang ba sa ibabaw ko? Pasensya na. Okay ka lang ba? Ganyan ka ba talaga mag-drive? Basta-basta ka na lang mananagasa? Pasensya na. Hindi ko talaga sinasadya. Pabayaran kita. Magkano ba? Ito ba ang babae sinasabi ni Zhang sa akin? Hindi na. Pumasok na tayo at magpakasal. Teka lang. May kasalanan ako sa'yo. Kailangan ko bang iba ng sarili ko? Hindi ba't ikaw ang papakasalan ko? Ikaw? O siya, tara na. Ganda mo pala. At ang sexy mo pa. Dala mo ba yung pera? Kunin mo. 80,000 yan. Ano? Hindi ba 3 million ang usapan natin? 3 million? Para sa babae tulad mo? Yung 3 million, sapat na para mag-asawa ko ng 10. Walang hiya ka. Sinayang ang oras ko. Che. May 3 million sa card na to. Ito yung pera na napag-usapan natin. 3 million? Pero hindi ba? 8 million. Kunin mo na. Hindi, kasi 10 million. Huling tawad ko na yun sa'yo. Kunin mo. At ilipat mo sa card na to. Akin na number mo. Tatawagan kita pagkatapos ng 1 taon para sa divorce. hello? Pabalik na ako. Hello? Hello, magkita tayo sa Civil Affairs Bureau. Mamaya. Mag-divorce na tayo. Divorce? Paano nakalimutan ko? Saan ko ba nilagay yun? Lola? Nakita mo po ba? Yung marriage certificate po? Ano bang hinahanap mo? Yung marriage certificate po. Marriage certificate? Ano bang itsura nun? Para po siyang pulang notebook. Pulang notebook? Ay, medyo maliit siya at pula. Ah, marriage certificate? Opo, sana sinabi mo agad. Bakit nagkaganito to?
Hindi ko alam na mahalaga pala yan. Nakuha ka lang yan sa ilalim ng cabinet. Nasira ba? Hindi po. Ayos lang po, Lola. O siya, sige. Mr. Hu, may meeting ka po mamaya. Makikipagkita ako sa misis ko. Maganda ka. Makikipagkita si Mr. Hu sa misis niya? Opo. Mr. Hu, handa na po ang mga regalo. Zhang Ning, naganda ka ng mga regalo para sa babaeng i-divorce ko. Anong akala mo magde-date kami? Divorce? Hindi ba't first anniversary niyo ngayon? Kung ganon, ipapaligpit ko na lang to. Huwag na. Kunin mo lahat at ibigay mo sa kanya. Okay, naiintindihan ko. Mr. Hu, tumawag si Dr. George. Ang sabi niya, dito na daw magpapagaling ang lolo mo. Pabalik na siya dito. Ano? Huwag niyong kalimutan ibigay yan kay Madam, ha? Opo! Hello po, Madam! Anong nangyayari? Kakaalis lang ni Sir, pero pinapabigay niya ito sa'yo. Ang lahat ng to ay para sa akin? Opo. Ang bait naman pala ng Mr. ko. Hello? Hello, Miss Shining. Congratulations. Dahil isa kasi napili namin applicant. Pumunta ka dito sa Who Group mamaya para sa interview mo. Makakapunta ka ba? Oo naman po. Hi. Mukhang kailangan kong mag-ayos para sa interview. Teka lang. Teka lang. Tumabi ka. Maximum load exceeded. Can I step out? Narinig mo ba yon? Labas! Teka, bakit mo naman tinulak si Lolo? Huli kang dumating kaya ikaw dapat ang lumabas. Sino ka para pagsabihan ako? Hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba alam kung ano-ano ko si Mr. Hu? Wala akong pakialam kung sino ka. Mag-sorry ka kay Lolo. Sino ba siya? Hindi niya alam na wala akong makalaban kay Ana. Nandito siya para sa interview. Kapag kinalaban mo si Ana, di ka makakapasa. Walang kwentang babae. Lolo, okay ka lang po ba? Okay lang ako. Maraming salamat, Iha. Wala po yun. Anong pangalan mo? Song Shining po. Dito ka ba nagtatrabaho? Mapapa-interview pa lang po. Malakas ang loob ko na makakapasa ka. Salamat po. Halika na po. Sana'y makita ko si Mr. Hu. Bakit naman pupunta dito si Mr. Hu? Ang swerte na natin kung mapupunta tayo sa Secretariat Department. Pag nandun tayo, baka makita natin siya. Sino si Song Shining? Nandito. Pumasok ka na para sa interview. Mr. Hu, hindi namin nasundo sa airport ang lolo mo. Nasaan ba siya? Hindi namin alam. Nandito na ako. Lolo? Lolo, hindi ka pa pumagaling. Bakit biglaan mong naisip na bumalik dito? Tinatanong pa ba yan? Isang taon na din. Bakit hindi mo pa pinapakilala sa akin ang asawa mo? Di ba sabi mo kinasal ka na?
Di ba pinakita ko na sa'yo yung marriage certificate? Isang maliit na kasulatan lang yon. Tingin mo ba maloloko mo ako? Dalhin mo mismo sa akin ang asawa mo. Gusto ko siyang makita. Kapag wala kang mapakilala sa akin, ikakamatay ko. Oo na po. Basta ba alagaan mo sarili mo? Ipapakilala kita sa asawa ko. O sige, bibigyan pa kita ng 1 buwan. Siya nga pala, may nakilala akong babae kanina. Song Shining ang pangalan. Nandito siya para sa interview. Gusto kong tanggapin mo siya dito. Lolo, ang kumpanya natin ay nag-hire ng tao depende sa kakayahan nila. Lahat sila ay dumaan sa interview. May potensyal ang bata na yon. Mabait na bata si Song Shining. Tinulungan niya din ako. Mabait siya na bata. I-hire ko po siya. Lolo, ihatid na kita para magpahinga. Wag, kaya ko mag-isa. Song Shining. Hello po, ito pang resume ko. Ikaw pala yan. Ikaw? Gulat ka? Magkakalis ka na. Bakit? Hindi mo pa natitingnan ang resume ko. Hindi na kailangan. Hindi namin kailangan ng ugaling tulad ng sayo dito. O ayan, resume mo. Oh my God, si Mr. Hu. Ang gwapo niya sobra. Ayaw mo sa akin dahil sa nangyaring kanina, di ba? Tama. Ano naman sa'yo? Kinapin mo yung matanda. Kasalanan mo yun. Wala akong ginawa masama sa'yo. Kung ikaw lang din ang mag-interview, wag na lang. Bruha! Nakakainis talaga. Bakit parang pamilyar siya? Sino dito si Song Shining? Ako. Design major? Opo. Kulang ba ang team mo? Kompleto po sa to ang team ko, Mr. Hu. Sa secretarial department siya bilang isang intern assistant. Asikasuhin mong application niya. Opo. Tara na. But, inakit mo si Mr. Hu. Maghintay ka lang sa akin. Ikaw pala ang bagong employee namin. Anong ginagawa mo? Bakit mo ko sinampal? Hinaras mo ko ngayon lang. Pinagtanggol ko lang sarili ko. Hindi ba't bagong salta ka lang pero inakit mo si Mr. Hu? Anong problema? Huwag ka magkunwaring hindi ka malandi. Mr. Hu! Maghintay ka sa akin. Dito ka lang. Bitawan mo nga ako. Anong problema? Hinaras niya ako at binastos. Mr. Hu, hindi po totoo yun. Siya yun. Siya yung lumapit sa akin at nilandi ako. Nadala lang din ako. Hindi ko alam kung sino nagpapasok sa kanya. Mr. Hu, dapat ay tanggalin mo siya ngayon din. Ako ang nagpapasok sa kanya. Ano? Ano? Mr. Hu, pasensya na. Mali yung sinabi ko. Patawarin mo ako. Pero maniwala ka sa akin. Siya talaga lumapit sa akin at inakit niya ako. Hindi yan totoo. Mr. Hu, masyado ako matagal dito sa kumpanya para magsinungaling sa'yo. Maniwala ka sa akin. Makakaalis ka na. Narinig mo ba yon? Umalis ka na daw. Hindi ba halata na hinaras niya ako? Siya ang kausap ko. Hindi ikaw. Tanga. Mr. Hu, nagkamali ako. Matanda na si mama ko at may paparating akong anak. Kapag tinanggal mo ako, mamamatay kaming lahat, Mr. Hu. Magmamakawa ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Isa. Mr. Hu! Dalawa. Salamat, Mr. Hu. Nakita ko na ba siya noon? Zhangming. Po, dalhin mo sa akin ang marriage certificate ko. Opo. Siya nga pala. Anong pangalan ng babaeng pinakasal mo sa akin ng 1 taon nang nakaraan? Xiaoyan.
Sigurado ka? Opo. Mukhang nagkakamali lang ako. Song Shining, may papatrabaho ka sa'yo. Ngayon din. Okay po. Ako na po. Kunin mo at mauna ka na muna. Sige po. Mr. Hu, pasensya na. Nahanap mo na ba? Hindi pa po. Sa naaalala ko, dito ko lang yun nilagay. Excuse me, sir. Ano po bang hinahanap mo? Marriage certificate? Tulungan na kitang maghanap. Wag na. Ihatid mo na lang yung mga files sa office ni Mr. Hu at papirmahan mo. Perma? Oo. Sige. Mr. Hu, alam kong mali ang ginawa ko. Pakiusap, huwag mo kong tanggalin. May alabong paraan para manatili ka dito. Miss Anne? Miss Anne, pakiusap. Tulungan mo ako. Hindi ako pwedeng matanggal sa trabaho. Tutulungan kita. Pero, may kailangan ka munang gawin para sa akin. Ano yon? Sabihan mo si Song Shining na umalis dito sa kumpanya. Song Shining? Nang dahil sa kanya natanggal ako sa trabaho. Huwag ka mag-alala. Gagawan ko ito ng paraan. Mabuti. Hu Yushan, aalisin ko ng mga babae umaaligid sa'yo. Sa akin ka lang dapat. Bakit ka nandito? Mr. Hu, nahulog kong higaw ko dito. Pasensya. Huwag kang pumasok dito nang di nagpapaalam sa akin. Opo. At bakit ka nandito? Nandito ka ba para landiin na naman si Mr. Hu? Ibibigay ko lang tong files. Anong ginagawa mo? Bakit mo binago ang ingredients list? Dahil dito lalabas na reject ang product natin. Gusto mo bang masira si Mr. Hu? Hindi ko alam. Hindi akong gumawa nitong file. Inutosan na ako na ihatid to. At talagang sumasagot ka pa? Iyan na tong hawak ko. Sumama ka sa akin sa HR. Bitawan mo ako! Bitaw sabi! Anong nangyayari? Mr. Hu, binago ni Song Shining ang ingredients list. Baka masira ang imahe ng kumpanya. Hindi akong gumawa niyan. Sinungaling. Bininta mo ang ingredients list sa ibang kumpanya. Song Shining, magpaliwanag ka. Promise, hindi ko talaga alam. Sinunod ko lang ang utos sa akin ni Mr. Zhang para ihatid yung document. Tumigil ka na sa pagkukunwari mo. Halika dito. Sumama ka sa akin sa HR department. Bitaw sabi! Tama na! Saan ka pa pumunta bago dito? Sa tea room. Dumaan ako sa tea room. Baka napalitan ko doon. Pwede nga imbestigahan. Paano mag-iimbestiga? Alam ng lahat na matagal nang sira CCTV sa tea room. Matagal lang ayos ang CCTV sa tea room. Teka, siya? Di ba dapat tanggal na siya? Bakit nandito pa siya? Dalhin niyo siya dito. Opo. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bakit niyo ito ginagawa? Anong ginawa mo? Tingnan mo sa CCTV. Pinagpalit ng files para ma-frame ako. Tama.
Tama. Huwag kang magsinungaling kay Mr. Hu. Pag-isipan mo na mabuti ang mga sasabihin mo. Nagawa ko yun kasi gusto ko matanggal din si Song Shining. Mr. Hu, di ko intensyon na siraan ang kumpanya. Sa presento ko na lang magpaliwanag. Umalis na kayo. Bitawan niyo ako! Song Shining, tanggal ka na sa iyong kapabayaan. Ano? Hindi ba't malinaw naman na walang kasalanan? Mr. Hu, nahanap ko na. Pasensya na, pero hindi pa po. Nawala ang marriage certificate. Hindi ko alam kung may kopya pa ba si Madam. Nalaman ko, ang marriage certificate ay magagamit din sa divorce. Pabuti. Marriage certificate? Kinasal na siya? Makakalabas ka na. Ha? Lumabas ka na daw. Bitawan mo ako! Pasensya na. Asawa ko? Wala akong kailangan sa'yo. Tsaka, huwag mo kong tawaging asawa mo. Hindi mo kasi naiintindihan. Ano kasi? Labas. Ang sabi ni Mr. Hu, umalis ka na. Pero hindi ba nakita mo inosente ako? Hello? Pasensya ka na. May importante kong ginawa kaya maaga akong umalis. Umiiyak ka ba? Hindi. Tumawa ka para sa divorce, di ba? Pwede ba sa susunod na natin pag-usapan? Tungkol sa divorce. I-move ko na lang next month. Kailangan kita bilang misis ko. Gusto kitang ipakilala kay Lolo. Huwag kang mag-alala. Magbibigay pa rin ako ng pera sa'yo. Kahit wag na. Yung pera na binigay mo sa akin nun, anong ligtas sa nag-iisa kong pamilya. Tutulungan kita. Hindi mo na kailangan mabili ng pera. Huwag kang mag-alala. Sanay ako makipag-usap sa mga matatanda. Magkikipag-divorce ako sa'yo kapag pwede na. Nga pala, nawala ko ang marriage certificate ko. Nasa'yo pa ba yung sa'yo? Nawala ko din. Nawala ko din. Nawala ang marriage certificate. Ang sabi ni Mr. Zhang, nawawalang marriage certificate ni Mr. Hu. Nagkataon lang ba? Ano? Nawala mo din yung marriage certificate mo? Kung ganon, hindi pa tayo makakapag-divorce. Ayos lang. Busy din ako sa buhay ko ngayon. Kaya nawala sa isip ko na nawalang certificate. Ano bang iniisip ko? Paano si Mr. ang asawa ko? May problema ka ba ngayon? Narinig kasi kitang umiiyak kanina kahit nakasunduan lang ang kasal natin. Pero kung may problema ka, pagsabihan mo ako. Mr. Hu, nandito na po si Mr. Zhao. Ihanda mo ang kontrata. Ayos lang ako. Bago mo ko tinawagan, natanggal ako sa trabaho. Nawala ko sa sarili ko sandali. Gusto ko lang naman magtrabaho. Hayaan mo na. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magpapa-apekto. Tinanggal ka ng boss mo, siguro dahil bulag siya. Tama ka. Bulag talaga siya. Masama talagang galing ng boss ko. Ayaw ko nang pag-usapan to. May gagawin pa pala ako, kaya kailangan ko nang ibaba ang tawag. Mag-text ka na lang sa akin. Sige. Ikaw ang assistant ni Mr. Hu, di ba? Kilala mo ba ang Mrs. ni Mr. Hu? Akala ko talaga binata pa si Mr. Hu. Hindi ko inaasang may asawa na siya. Ano ka ba naman? Narinig ko pala, may balak si Mr. na i-divorce ang asawa niya. Totoo ba? Mukhang tama nga. Kung ganun, may chance pala ako. Magtrabaho nga kayo. Iligpit mo ng mga gamit mo at umalis ka na dito. Anong nangyayari? Hindi ko din alam. Zhengli, nasa iyo bang itinerary ni Mr. Hu? Confidential yun. Tanging si Miss Anna at Secretary Zhang lang ang nakakaalam. Kung ganun, sino yung taong kinakausap mo ngayon? Si Mr. Zhao galing sa Shenyu Group. Mr. Zhao? Saan ka pupunta? Basta.
Akin ang gamot. Bakit ka nandito? Paano mo nalaman na nandito ako? Nag-research ako. Nalaman ko na gamitin mo ngayong araw ay si Mr. Zhao. Paborito niya dito. Kaya naisip ko na dito kayo nag-meeting. Kailangan man na magpapatangas ang over. Bakit ka ba talaga nandito? Gusto ko lang patunayan sa iyo na magaling ako na assistant. Na-frame lang ako at alam ko sa sarili ko nang walang kasalanan. Bakit mo naman ako tatanggalin? Wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Ikaw? Song Shining! Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Tulungan na po kita, Mr. Wu. Mr. Hu! Lalabas po muna ako. Zhang Ming! Mr. Hu! Buong araw ka bang uupo sa akin? Hindi ko po sinasadya. Labas! Ipaliwanag mo muna sa akin. O sige, sasabihin ko sa'yo. Bilang isang assistant, hindi mo lang alam na napalitan yung file. Hindi lang sa hindi ka maingat, irresponsable ka din. Bigyan mo pa ako ng isang buwan. Kapag nakita mong kaya kong magiging assistant mo, hayaan mo kong manatili at ililipat mo ako sa designing department. Bakit ka nandito? Mabait na bata si Song Shining. Tinulungan niya din ako. Mabait siya na bata. Pagbigyan mo na, para kay Lolo. Isa pang pagkakataon. Sige, bibigyan pa kita ng isang buwan. Pero kapag hindi mo kaya, Ibibigay ko sa'yo kalahati ng sahod ko. ang deposito mo. Bakit pamilyar sa akin ang card na to? Binibiro lang kita. Wala akong pakialam sa pera mo. Isang buwan. Kapag kaya mo, manatili ka. Kapag hindi, umalis ka na. Makakapagtrabaho na ako ulit bukas. Oo nga. Ingat po. Good morning, Miss Anne. Good morning, Miss Anna. Hi, Miss Anna. Miss Anna? Good morning, Miss Anna. Song Shining? Di ba tinanggap ka ni Mr. Hu? Nag-usap na kami ni Mr. Hu at gusto niya nandito pa ako. Ikaw? Naawa na naman si Hu Yusha sa mga katulad niya. Hindi ko pa alam sino asawa niya. Dumagdag pa talaga tong bruha. Miss Anna, yung paper cup po. Mr. Hu. Mr. Hu. Kape mo. May gatas, walang asuka at walang ice, diba? Iwan mo lang dyan. May kailangan ka ba? Tikman mo po kaya muna. Lumabas ka na. Sige po. Hindi na masama. Ano bang kailangan mo? Song Shining, ang sekretong asawa ni Mr. Hu. Hindi yan ikaw, diba? Nababaliw ka na ba? Paano akong sekretong asawa ni Mr. Hu? Kung hindi ikaw, sino? Baliw ka na.
Hello, papunta na ako. Song Shenning. Binigay ko na ang gusto mo. Akin ang pera. Ang sabi ko sa'yo, alamin mo kung sino ang asawa ni Mr. Hu. Hindi ang buwang yan. Maghanap ka ulit. Ikaw babae ka? Sinira mo ang buhay ko! Sasaktan mo ako. Halika, saktan mo ako. Duwag. Shin ang kalaban natin. Kapag nakaalis na siya, saka kita mapapabalik. Song Shining? Anong gusto mong gawin ko sa kanya? Mabuti. Sa pagkakataong to, papahirapan ko siya. Sa tingin mo, matutuloy bang divorce ni Mr. Hu? Wala akong pakialam. As if hindi mo siya gusto. Kung gusto mo siya, bahala ka. Wala akong pakialam sa inyo. Kung hindi mo siya gusto, bakit nakadikit ka sa kanya palagi? Kasi gusto ko makapasok sa design department. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Isa pa, may asawa na ako. Ha? May asawa ka na? Talaga ba? Nilagay ko nga sa resume eh. Kaya pwede ba tigilan mo na ako? Sigurado ayaw ni Hu Yusheng sa mga babaeng may asawa na. Mabuti pa, alamin ko muna sinong asawa niya. Nga pala, pumunta ka sa Hongdae International personally si Mr. He. Ngayon, importanteng kliyente si Mr. He para sa kumpanya natin. Kaya dapat ay asikusuin mo siya. Okay, aalis na ako. Kakaalis niya lang. Maghanda ka na. Si Song Shining yun, di ba? Siya nga. Magaling. Umalis kahit office hours pa. Gusto kong malaman, anong gagawin niya? Mr. He, nandiyan ka po ba? Mr. He, nandito ako para sunduin ka. Mr. He? Wag! Wag! Buksan mo to! Kunin mo sa front desk ang susi ng kwarto na to. Ang susunod po. Song Shining, alam ko nandyan ka. Mr. Bakit nandito si Mr. Hu? Song Shining, oras pa ng trabaho mo ngayon. Ano bang ginagawa mo dito? Ano nangyayari sa'yo? Ang bango mo. Song Shining, Ang init. Song Shining, kumalma ka.
Paki-on ng aircon para malamigan ako. Mr. Hu! Ay, malamang inalason siya. Dadalhin ko siya sa ospital. Tignan mo kung sinong nasa kwartong to. Masusunod po! Gising ka na? Bakit ako nasa ospital? Kung hindi kita dinala dito, baka na-rape mo na ako. Song Shining, hindi ko inakalang may ganung side ka din pala. Ako? Ang bango mo. Ginawa ko ba talaga yon? Bakit ko naman hinalikan ng boss ko? Kahapon, nagkaroon tayo ng kasunduan. Lumabas ka ng office hours para mag-check-in sa hotel. Nagkakamali ka. Susundin ko daw ko si Mr. He. Teka, Mr. He? Mr. He, paano hindi ko siya kilala? Wala akong mga client na Mr. He. Kung magaling ka mag-imbento ng kwento. Hindi ako naiimbento. Pero bakit may manyakis dun sa kwarto? Maling kwarto ata yun. Sino nagutos sa'yo? Si Anna. Sangming, sabihin mo si Ana na pumunta dito sa ospital. Bakit? Napakawala kwenta mo. Pero Miss Anne, sabi ni Mr. Hu, pumunta ka daw sa ospital. Mr. Hu, paabotan sa akin. Madumi yung kamay mo. Ako na. Halika. Lumapit ka pa. Ito palang ginagamit mo. Kasi magandang para sa kumpanya. Sa tingin mo ba mabobola mo ako? Sungit. Mr. Hu, nandito na siya. Ningning! Lola, bakit ka nandito? Hindi ba't itong malaki sa pulang notebook ni Ningning? Lola, bakit ka nandito? Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Naubusan ako ng maintenance, kaya ako nandito sa ospital. Iho, ikaw ang asawa ni Ningning? Hindi ba? Song Shining, sinabi mo sa lola mo na asawa mo ako? Hindi. Lola, nagkakamali ka. Siya ang asawa mo. Naalala ko siya yung nasa pulang notebook. Hindi po. Boss ko siya. Hindi ko siya asawa. Boss mo? Baka namalikmata lang ako. Matanda na kasi si Lola. Mali pala ako. Song Shining, lumapit ka dito. Po, boss? Sasabihin ko to sa'yo. Una, imposible akong makagusto sa katulad mo. Ayoko sa lahat yung naglalandian sa office. Huh? Kung ano-ano naman ang sinasabi mo sa iba. Dapat ay maliwanagan na sila. Kung hindi, ikaw lang ang mapapahiya. Ikaw? Baliw ka ba? Sino naman kakagusto sa'yo? Lola, uwi na po tayo. Bakit magkapara sila ng damit ng asawa ko dito sa picture?
Damit lang naman yan. Mas pogi pa rin naman asawa ko. Newbie, alam mo ba kung bakit dinala ni Mr. Ro si Hizing sa Rongsheng? Hindi ba tangga na si Hizing? Tangga na siya pagkatapos niya sa Rongsheng. Hindi na siyang kilalang manager He. Ngayon, nandun na siya sa Rongsheng. Mr. He? Anong klaseng tao ba siya? Bagong starta ka kasi. Si Mr. He ay mahilig sa sport. Nung nakaraan, namili sila ng mga malalanding sekretary. Mayaman nga siya. Manyakis naman. Nakakatakot siyang tao kung sino-sino na lang yung babae. Buti na sa kanya para sa mga nabiktima niyang babae. Timplahan mo ko ng kape at ihatid mo sa office ko. Apo. Pasok. Mr. Hu, kape mo po. Teka. Ganito mo ako kagusto? Nasaan ang notebook ko? Hayaan na, may gagawin pa ako. Pinagsabihan ko na siya. Bakit ang kulit niya? Anong gagawin pag may nakagusto sa aking babae? Anong gagawin pag may nakagusto sa aking babae? Tatanggi ako agad at sasabihin na may gusto akong iba? Kapag hindi, gumagana sasabihin ko na nagkakagusto din ako sa lalaki. Mr. Hu. Nasa'yo pala to? Sa totoo lang, may nagugustuhan na ako. Nabasa ito ni Mr. Hu. Kaya malalaman niya na kung gaano ka serious sa trabaho. Laki ng ngiti niya. Mukhang di nga gumagana. Ikaw, Bakit? pwede bang ayusin mo sarili mo? Masyado kang obvious. Ano? Ginoong Hu? Bakit? Anong nangyayari sa akin? Bakit ang bilis ng pintig ng puso ko? Lalaki ang gusto ko. Bakit niya sinasabi sa akin? Ganun na ba talaga kami ka-close? Pero may asawa si Mr. Hu. Yun ang dahilan kung bakit magdi-divorce sila? Huwag kang mag-alala, Mr. Hu. Itatawa ko sekreto mo hanggang kamatayan. Mr. Hu! Ayan na naman siya. Halata talagang gusto niya ako. Pero bakit naman ako iiwas? Makinig kayong lahat. May dinner meeting kami ni Mr. Zhu ng Hongteng Group mamaya. Ana, sumama ka sa akin. Sama ka din. Mr. Hu, kita na pong kape mo. Hanggang kailan ba siya nandito? Dikit siya ng dikit kay Mr. Hu eh. Malay mo ginayuma niya si Mr. Hu.
Di ba may asawa na si Mr. Hu? Gusto niya bang maging kabit? Nandiyan pa si Miss Anna. Maghintay ka lang talaga sa Shining. Mr. Zhu, Mr. Hu, long time no see. Pasok muna tayo. Pwede ko bang tingnan ang menu niyo? Salamat. Anong in-order niya? Palitan mo ng launching shrimps ng braised peanuts. Multi-sa beer. Okay. Allergic sa mga si Mr. Zhu. Sang Shining. Tingnan natin ang mangyayari sa'yo. Bakit ka nag-order ng beer? Hindi ako na-order niyan. Aayusin ko agad. Mr. Hu, anong ibig sabihin nito? Alam mo allergic ako sa mani at madami pang in-order mo. So, Shining, bakit ka nag-order ng mani? Allergic sa mani si Mr. Zhu. Pero... Sa tingin ko ay ayaw mo nag-kooperasyon sa amin. Kung ganon, hindi na ako pepermo sa kontrata. Teka lang Mr. Zhu, bago lang kasi namin siyang intern kaya hindi niya alam. May iba akong uutusan para mag-order ng pagkain. Okay lang ba sa'yo? Pasensya na. Mali ang na-serve namin ng pagkain. Ikaw, ibalik mo nga to. Umupo na tayo. Ito na po ang pagkain. Enjoy po kayo. Mr. Zhu, tama na yan. Pag-usapan na lang natin ang kontrata sa susunod. Hello? Anniversary gift? Sige. Uuwi ako agad. Mr. Hu, yung regalo mo para sa misis ko, naganda ka ba? Gusto niya mga products nyo? Baka meron kayong dala. Mr. Zhu, alam kong mahal na mahal mong misis mo. Kaya nagdala ko na set gift para sa kanya. Kunin mo na po yan. Dahil gusto ng misis ko ang products ninyo, pipirma ako. Kung ganun, mag-cheers tayo, Mr. Zhu. Para kay Mr. Zhu. Para sa masayang kooperasyon. Mr. Hu, mauna na ako. Mag-ingat kayo. Ingat, Mr. Zhu. Ana, anong nangyari sa'yo kanina? Nilaglag mo ang kumpanya natin sa harap ng ating client! Kinabahan lang po ako, Mr. Hu. Hindi ko sinasadya. Bumalik ka sa office, magsulat ka ng reflection letter at ibigay mo kay Zhang Ming. Opo. Paano mo yun ginawa? Lumapit ka muna. Sasabihin ko sa'yo. Song Shining, wala ka namang sinabi. Oto-oto ka naman kasi. Hinanda ko yun in case. Hindi ka umiinom pero ininom mo pa rin. Babalik ka na po ba sa villa? Huwag muna. Ihatid muna natin to. Opo. Song Shining, gumising ka. Saan ka ba nakatira? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Sorry po, may dumaan na pusa. Di ko alam ang address niya. Number lang ang meron ako sa kanya. Hello? Nene, bakit hindi ka pa nakakabalik? Boss po ito ni Song Shining. Nakainom siya. Pwede ko po ba malaman ang address ninyo? Ningning, anong nangyari sa kanya? Lola, pwede niyo po ba iturong daan? Sige, tito. Dahan-dahan lang. Marriage certificate? May asawa na si Song Shining? Iho, magpunas ka muna. Maraming salamat pala. Lola, kinasal na po pala si Song Shining? Tama ka, pero sabi ni Ningning kasunod na yung kasal.
Yung asawa niya ay di na nagpapakita ulit makalipas ang 1 taon mula nang kinasal sila. Tingnan mo to. Ito ang marriage certificate nila. Bakit malabo ang mukha niya? Kasi nakukulong niya sa ilalim ng kabinet. Mauna na po ako. Ikinasal ka na pala pero bakit nagkakagusto sa akin? Mag-ingat ka. Mr. Hu. Halata nang ang bad mood si Mr. Hu. Pero sumisiksik ka pa rin sa kanya. Nagkakatawa. Song Shanning, may asawa na si Mr. Hu. Magtira ka naman ng kahihiyan sa sarili mo. Nagkakamali kayo, walang namamagitan sa amin ni Mr. Hu. Pero bakit parang close na kayo? Pangako. Wala talagang namamagitan sa aming dalawa. Mabuti naman at alam mo. Mr. Hu, Ito ang information tungkol kay Mr. Wang. Ikaw ang tatrabaho nito ng 3 araw. Kapag nagawa mo, gagawin kitang regular employee. gagawin ko po agad. Huwag kang ngumiti. Ah? May asawa ka na, kasi dapat tigilan mo yan. May problema po ba? Oo, madami. Okay, gagawa na lang kita ng kape. Huwag na. Ana, simula ngayon ikaw na magtitimpla ng kape ko. Sige po. Mr. Hu, ito na pong kape mo. Mr. Hu, may file na need ng perma mo. Nasa si Mr. Hu? Nalasing si Mr. Hu at nagpapahinga sa Elsie's Hotel. Okay. Kakaalis lang ni Song Shanning. Nandiyan na siya maya-maya. Kunin mo ang phone ni Mr. Hu at mag-text kay Mrs. Hu. Kapag nandiyan na si Mrs. Hu, dalhin mo agad siya sa kwarto. Siguraduhin mong mahuhuli ni Mrs. Hu si Song Shanning. Pag gumanang lahat, mamdidivorce sila ni Mr. Hu. Mapapadari sa akin ang lahat. Hindi lang siya basta makikilalang kabit. Iiwan din siya ni Mr. Hu. Song Shanning, Song Shanning. Hintayin mo lang na mahuli ka ni Mrs. Hu. Ang init. Nasa loob na po si Mr. Hu. Buksan mo to! Mr. Hu? So Shanning. So Shanning. Anong nangyayari sa'yo? Iinit mo. Nilalagnan ka ba? Dahil na kita sa ospital.
Anong sabi mo? Hindi pumunta dyan si Mrs. Hu? Ano? Magkasama si Mr. Hu at Song Shining? Nag-cheat na ba ako nito? Mukhang nalasag si Mr. Hu kahapon. May nag-text sa akin kagabi. Pero, 5:06? Nandito din si Mr. Hu. Hindi kaya si Mr. Hu ang... Si Mr. Hu ang asawa ko? Kailangan ko ba siyang tawagan? Hello? Boses ng babae. Hello? Cellphone to ng asawa ko. Bakit di ka sumagot? Dahil ang asawa mo ay natutulog sa tabi ko. Siguradong magagalit si Mrs. Hu ngayon. At nakikipag-divorce siya kay Mr. Hu. Buti na lang. Hindi isang tao si Mr. Hu at ng asawa ko. Natakot ako dun. Nasabi ko pa naman sa asawa ko ang tungkol kay Mr. Hu. Kung isang tao lang sila, katapusan ko na. Tutulog-tulog ka pa dyan, ha? Mauna na po ako. Bakit nandito ang phone ko? Mr. Hu, saan ka po ba kahapon? Hindi rin kita matawagan. Nalason ako kahapon. Alamin mo sino ang gumawa nito. Masusunod po. Siya nga pala, tasan si Song Shining? Bakit hindi ko siya nakita ngayong araw? Ang sabi niya, may sakit daw siya. May sakit siya? Ngayon? Mr. Hu, saan ka pupunta? May nangyari pala. Kahapon, may babae kong nakausap. Sabi niya makasama daw kayong dalawa. Teka lang, tatawagan kita ulit. May tao sa labas. Ikaw pala. Ikaw ang boss ni Ningning, di ba? Ako nga po. Nalaman ko po na may sakit siya, kaya ako nandito. Lola, bakit nandito si Mr. Hu? Ningning, itong batang to. Iho, pasok ka. Salamat po. Eto bang mga prutas. Salamat, Lola. Ito kunin mo. Ilang taon ka na nga ulit? May asawa ka na ba? 26 years old na po ako. Kasal na po ako. Sa tingin ko naman, ay matino kang lalaki. Bagay na bagay sana kayo ng apo kong si Ningning. Sayang naman at may asawa ka na. Lola, sa totoo lang, magkikipag-divorce po ako. Talaga ba? Divorce? Mukhang mainam nga ang divorce. Kahit naman si Ningning, isang taon ang di napapakita ang asawa niya. Kaya ayaw ko siya para kay Ningning. Pagsasabihin ko din si Ningning na makipag-divorce sa kanya. Mas buto ako sa iyong dalawa. Bagay kayong dalawa. Mukhang di naalagaan ng asawa niya si Song Shining. Kaya dapat alagaan ko siya. Lola! Sige, aalis na ako. Uusap na kayo. Bakit ka ba nandito?
Nalaman ko na may sakit ka. Dahil ba sa nangyari kahapon? Yung kahapon, aksidente lang nangyari. Alam kong nalasing ka kahapon. Kalimutan na lang natin ang nangyari, okay? Paninindigan kita. Panininigang ka, Bet. Umayos ka nga. Makikipag-divorce ako. Huwag na. Okay lang ako. Makakaalis ka na. Kung hindi maayos ang pakiramdam mo, dito lang ako para alagaan ka. Umalis ka na. Baka tumawag asawa ko. Nakikinig ka ba? Sakto. Hindi ko pa nakikilala ang asawa mo. Tumawag ka na. Pangako. Tahimik lang ako. Wala ka bang ibang magawa sa buhay mo? Hini-video ko lang gagawin namin. Wala kang makikita. O sige. Makikinig na lang ako. Mag-uusap kami tungkol sa nangyari sa amin noon. Gusto mo pa rin bang makinig? Hindi ba't sila okay ng asawa niya? Hindi kaya mahal talaga nilang isa't isa? O sige. Gusto mo talagang makinig ha? Bahala ka. Huwag na. Magpahinga ka na lang muna. Ano ba talagang problema niya? Baka may gusto siya sa akin. Hello. Hindi ba sabi mo may nag-text sa'yo na may kasama akong iba? Pero wala namang nakalagay sa history ko. Baka deleted na. Tumawag din ako maya-maya noon at ba yung sumagot. Sabi niya, nung katabi daw kaya natutulog. Ididilip niya ba talaga yon? Pagkatapos ba naman ang nangyari sa amin noon? Malamang ayaw niyang mahuli kami. Ganun ba? Nga pala. Magagalit ka ba kung may kasama akong iba? Siyempre hindi. Kasunduan lang naman yung kasal natin. Normal lang na may iba kang gusto. Nga pala. Huwag kang magalit sa sasabihin ko. Kagabi kasi, may kasama ako at may nangyari sa amin. Tulad ng sabi mo, kasunduan lang naman yung kasal natin. Hindi ako mangingialam sa buhay mo. Okay lang sa akin kung may gusto kang iba. Buti naman. Makikichismis ako. Mahal mo na ba talaga siya? Hindi ko pa alam. Pero may gusto siya sa akin. Kaya kailangan natin mag-divorce agad. Okay. Magsabi ka lang kung kailan. 7 araw mula ngayon, mag-divorce na tayo. Sige. Kapag divorce na kami, malayo na ako ulit. Siguro ang babae may gusto sa kanya. Ang sumagot sa tawag ko nun. Ang nagbigay ng maling address. Hello? Sang Sheneng, yung tungkol sa project ni Master Wang, kailan mo ba yung sisimulan? Kung ayaw mong gawin, Mag-quit ka na. Simulan mo agad bukas ng umaga. Opo. Sabi mo, kilala mo kung sino ang kabit ng mister ko. Sino ang babae? Alam ko magkikita sila bukas para sa isang private meeting. Ibibigay ko sa'yo bukas ang address. Manalaman mo mismo bukas kung sino. Kapano mo kaya akitin ng asawa ko? Maghintay siya sa akin at ipapahiya ko siya sa lahat. Nasaan siya? Di ba po inutusan mo siya na mag-asikaso kay Mr. Wang? Hindi siya nagpaalam sa akin ngayon. Iniiwasan niyo ba ako? Bigay mo sa akin ng address. Hanapin ko siya. Mr. Wang, narinig ko. Mahilig ka din pala sa kape. Anong tingin mo sa product ng company namin? Hindi na masama. Interesado kami sa partnership. Ang intindihan ko. Kung ganon, akin ang kontrata. Ito po, Mr. Wang. Tingnan mo tong kontrata. Baka may ayaw ka dito. Ulang hiya kang babae ka! Nagkakamali ka! Manahimik ka! Tingin mo ba maluloko mo ako na hindi ko malalaman ang tungkol sa inyo? Nakita kong nas ngayon lang. Mrs. Wang, nagkakamali ka. Empleyado po ako ng mga Hu. At talagang sumasagot ka pa? Tuturuan kita ng next yung babae ka. Halika, makinig kayo. Ang babaeng ito ay malandi. Nilandi niyang asawa ko. Sa sure ka, Bet. Ito bang gusto mo, ha? Masalita ka. Ano ka ngayon? Nagkakamali ka, Mrs. Wang. Huwag mo akong pigilan. Tumigil kayo! Sino ka ba? Bakit ka ba nangingialam dito? Ano ka? Superhero? Tahimik. Mr. Hu, bakit ka pa nandito? Maliit lang naman to na project. Hindi mo na kailangan pumunta. Sino ka ba?
Binabalaan kita. Huwag kang mangialam dito. Tumahimik ka! Papatayin mo ba ako? Mr. Hu, pumirma ka na po sa kontrata. Wala pa tayong magiging problema. Ang asawa mo ay gumawa ng iskandalo sa harap ng madaming tao. Kinakansela ko ang kooperasyon nyo sa aming pamilyang Hu. Simula ngayong araw, ako at ang mga Hu ay ibaba ng kumpanya nyo sa lahat. Mr. Hu, empleyado mo lang naman siya. Hindi naman kailangan palakihin to. Maganda naman ang kooperasyon natin. Pwede natin yun ipagpatuloy. Hintayin mo na lang pagsara ng kumpanya mo. Nagbibiro ka ba? Maayos ang takbo ng negosyo ng mga Wang. Paano mo nasabi na mababangkrap sila? Anong ginagawa mo? Mas mahalaga ka kesa sa kooperasyon ko sa kanila. Song Shining, empleyado kita. Hindi mo kailangan magtiis para sa akin. Aalagaan kita. Hello? Ano? Biglang lalugi ang kumpanya natin? Sabi mo maayos lang ang lahat? Ano? Mr. Hu, nagkamali ako ngayon. Hindi ko alam ginagawa ko. Pakiusap, patawarin mo ko. Mr. Hu, Mr. Hu. Di ba sabi ko sa'yo na tumahimik ka? Sinila mo lahat! Kasalanan mo to. Bakit ba hindi ka nagpapaalam kung saan ka pupunta? Huwag kang gumalaw. Pasensya na. Hindi na ba ako pwedeng maging regular employee? Sino nagsabing pasado ka? Huwag kang gumalaw. Iniisip mo ba na gawin akong regular kasi panininigan mo ko? Umayos ka kung ano-ano iniisip mo. Hindi ibig sabihin na gagawin kitang regular employee. Malalagay ka na agad sa design department. Kailangan mo muna patunayan ang sarili mo. Pero ayaw sa akin ni Ana. Hindi niya ako papayagan doon. Bukas, magsasagawa ako ng test. Kapag napasa mo, papayag ako na lumipat ka sa design department. Payag ka ba sa challenge ko? Oo naman. Makinig ang lahat. May i-a-announce ako sa inyo. Dahil ang R&D team ay optimized at upgraded na. Ang Kafuzi Essential Oil na pinopromote ng kumpanya natin ay nangangailangan ng outer packaging. Napag-usapan na ng kumpanya ang design at magsasagawa ng design competition. Ang design department ng bank makakasali. Lahat ng department ay pwedeng sumali sa competition. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Ang mananalo ay pagbibigyan ko sa gusto niya. Magandang opportunity to. Pwede akong sumali sa design department pag nanalo ako? Oo naman, pero dapat manalo ka muna. Song Shining, may alam ka ba sa pagdidesign? Kapag namukha mo mayabang kanina. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Hindi mo naisip anong kaya mong gawin. Hindi niyo kailangan mag-alala para sa akin. 3 araw na lang, kasama niyo na ako. Sister Anna, narinig kong madaming napanalo na ni Zilla Ward si Song Shining dati. Kapag nanalo siya, ano na lang iisipin nila sa department natin? Alam ko nang gagawin ko. Ay, sa wakas, tapos na. Ayusin ko na lang yung iba bukas. Yun lang, at uuwi na ako. Ang Shining, pagkatapos kong manalo, papalayasin kita dito sa kumpanya.